Sa isang sabungan, ay abala si Mang Badong sa paghimas-himas ng kanyang alagang manok. Ito na kasi ang susunod na sasabak sa sabong. Mahilig talaga si Mang Badong sa larangang ito dahil nga namana niya ang galing sa pananabong mula sa kanyang yumaong ama na si Mang Orlando. At pagkatapos nun, ay agad nang umalis si Mang Badong sa ruweda dahil nga lalaban na ang kanyang panabong. Maya-maya lamang ay agad nang nagsalpukan ng mga manok at talagang hindi mo makitaan ng takot si Mang Badong. Sigurado kasi siya na manok niya na ang mananalo sa laban. Pagkatapos nun, ay nagulat sila dahil ang manok na panlaban ni Mang Badong ay bumulagta at walang kabuhay-buhay. Tila ba natapyas ang ulo nito ng isang matulis na kutsilyo. Kaya naman halos magkumahog si Mang Badong sa pagpunta sa alaga niyang panabong. At madami sa mga tao ang nalungkot dahil nga namatay ang panabong na talagang kinagigiliwan nilang lahat. Makaraan lamang ang ilang saglit ay itinanghal ang manok ng kalaban bilang bagong kampyon. Kaya naman halos pagbagsakan ng langit at lupa si Mang Badong. At malungkot siyang naglakad papaalis sa sabungan kung saan nawala ang alaga niyang panabong. Hanggang sa isang matanda ang kanyang nakasalubong at nakabanggaan. Agad namang humingi ng dispensa si Badong dahil nga siguro sa lungkot niya ay hindi na niya namalayang may nabangga pala siyang tao. Pasensya na po kayo, Lola. Hindi ko kayo napansin. Banggit ni Badong. Ayos lang ako. Iyo, bakit ka malungkot? Tanong ng matanda. Natalo po kasi ako sa sabong. Tugon ni Badong. Sabong ba ka mo? Opo, sabong po. Kunin mo ang telang ito. Nakapaloob dito ang isang mutya na makatutulong sa iyo sa paggapi ng mga masasamang tao at mga aswang. Sambit ng matanda. Teka po, La. Hindi ko matatanggap ito. Tugon ni Badong. Ikaw ang lalaking nakasaad sa propesiya. Kaya, tanggapin mo na. Ay hindi ka makakatanggi. Sambit pa ng matanda. At dahil doon ay wala nang nagawa pa si Badong kung hindi ang tanggapin. Sige po. Makakaasa po kayong gagamitin ko po ito sa kabutihan. Tugon na lamang ni Badong. At nung lingling muli ni Badong ang matanda, ay naglaho na lamang ito bigla. Halos hindi makapaniwala si Badong dahil nga sa kanyang nakasalubong ng matanda na basta na lamang siyang binigyan ng mutya at sinasabing siya daw ang nakasaad sa propesiya. Agad ngang nagpatuloy sa paglalakad si Badong pauwi sa kanilang bahay. 6:00 ng gabi ay nakaramdam ng kaba si Badong sa hindi maipaliwanag na dahilan. At ang telang hawak niya ay biglang kuminang ng napakaliwanag. At para kang bubulagin sa tindi ng liwanag na lumabas dito. Pakapang kinuha ni Badong ang tela at hinawakan niya ito. Hanggang sa maramdaman niya ang isang matulis na bagay na nakapaloob dito. At ilang minuto lamang ay nawala na ang liwanag na bumabalot dito. At doon ay kitang-kita niya ang itsura nito. Nakahambing ng isang matulis na paa ng isang manok na may halong dugo sa loob nito. At maya-maya lamang
ay naramdaman niyang may ibang mga elemento ang nakamasid sa kanya. Nang kanyang silipin, ay nagsipaglabasan ng mga kapre, agta, tikbalang, puting engkanto, at maging ang matandang nagbigay sa kanya nito. Saka siya nilapitan ng matanda at kinausap ng masinsinan. Ngayong nasaksihan mo na ang kapangyarihan ng ibinigay ko sa iyo, ipagpapatuloy mo ba ang layunin naming mga nagtataglay ng anting-anting, Badong? Tanong nito sa kanya. Bakit ako po ang inyong napiling maging tagapangalaga nito? Nais niyo po bang ako ang maging kapalit niyo sa bertud na ito? Tanong ni Badong. Dahil alam kong makakaya mong tugisin ang mga aswang na namumugad ngayon sa kabilang baryo. Tugon ng matanda. Paano ko po mapapalakas ito gayong wala naman po akong sapat na kakayahan upang palakasin ang bertud na ito? Tanong pa ni Badong. Bago ako lumisan dito sa mundong ibabaw, ay ituturo ko sa iyong lahat, Badong. At upang mas mapadali ang iyong kaalaman, kinakailangang sumama ka sa amin sa mundo ng mga engkanto upang makapagsanay ka. Nagulat naman si Badong sa sinabing yun ng matanda. Ngunit napag-isip-isip niya na tama nga, kailangan niyang pag-aralan. Sige po, kung yun po ang nararapat na gagawin, susundin ko po. Nang sa ganun ay mailigtas ko ang mga taong nangangailangan ng aking tulong. Tugon pa ni Badong. Kung gayon, halika na, Badong. Humawa ka sa aking kamay at dadalhin kita sa mundo ng mga engkanto. Tugon pa ng matanda. Pagkahawak ni Badong sa matanda, ay biglang may isang pabilog na liwanag ang humigop sa kanila at dinila sila sa ibang dimensyon, kung saan nakalagay ang portal ng mga engkanto patungo sa kanilang mundo. Pagkatapos nun ay lumabas sila. Tumambad sa harap ni Badong ang isang malaparaisong lugar ng mga engkanto. Sa lahat ng kanilang nadadaanan ay mga punong kahoy na gawa sa ginto, na kung ibang tao ang makakadaan ay baka magnasang kunin ng mga ito. Ngunit kakaiba si Badong dahil lahat ng kanilang mga dinaanan ay hindi man lamang siya kumuha ni isang piraso. Talagang napakabusilak ng kanyang puso. At sa kanyang ipinakita, ay mas lalong humanga sa kanya ang mga matang nakasilip. Maya-maya lamang ay dumating na sina Badong sa isang bakod na napakataas. At agad na nagbanggit ng mahiwagang kataga ang matanda na kung maririnig ng ibang taong mortal ay sasakit ang kanilang mga ulo. At agad ngang bumukas iyon at bumungad sa kanila ang isang napakalaking palasyo. Nakatayo ito. Napakatayog sa kanilang harapan. At mula sa taas ay tanaw ni Badong ang isang magandang babae na nakadungaw sa bintana, na bigla na lamang nagpakabog sa kanyang dibdib, na para bang tinamaan ng pana ni Cupido. Agad namang bumaba ang babaeng iyon at nagsipagyukuan ang mga engkantong mandirigma dito.
Maging si Badong ay napayuko na rin dahil sa aurang nakapalibot sa babaeng iyon. Agad ngang binati ng babae ang kasama ni Badong na matanda. Ina, mabuti at tagumpay mong naidala rito ang binatang nakasaad sa propesiya. Sambit nito. Bigla namang naguluhan si Badong, ngunit pinili niya na lamang na manahimik. At kalaunan ay hinarap siya nito at binati sa nagpakilala sa kanya. Maligayang pagdating dito sa aming mundo. Siya nga pala, ang aking pangalan ay Isya. Ako ang anak ni Reyna Silva, ang antingiran ng mga bertud ng manok na taglay mo ngayon. Matagal ka na naming inaantay. Dito mo pag-aralan at saliksikin kung papaanong palakasin ng bertud ng manok upang magapi mo ang mga masasamang aswang. At kung maaari ay maisaulo mo sana ang mga lihim na kaalaman na maaaring makatulong sa iyo upang mas mapadali ang pagsasanay mo rito bago lumisan ang aking inang Reyna sa mundo namin. Pagkatapos nun ay itinuro kay Badong ang silid na kanyang tutuluyan. At talaga namang mas lalo pang namangha dahil nga nagkikintaban ng mga gamit dito. Lumipas ang ilang araw ay agad na ngang sinimulan ang mga pagsasanay. Hanggang sa itinuro na kay Badong ang lahat ng mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Araw-araw silang nag-iensayo at nagsasanay. At talagang masasabing mahusay siya. Dahil nagawa niyang maituro kay Badong ang kanyang lahat ng nalalaman sa loob ng 10 araw lamang. Hanggang sa dumating na ang takdang panahon upang si Badong ay muling bumalik sa kanilang mundo upang gapiin ang mga alagad ng dilim na sumasakop sa karatig ng baryo. Agad na naghanda si Badong ng kanyang mga dadalhin. Ay agad itong nagtungo sa bulwagan upang magpaalam kay Isya at kay Reyna Silva na ngayon ay nakaratay na sa kanyang kinahihigaan. Sa loob ng 10 araw na pananatili ay unti-unti na palang bumibigay ang katawan nito. At doon nga ay mas lalo lamang pinagtsatsagang mapag-aralan ang lahat ng mga mahihiwagang salita nang sa ganun ay mapabilis ang pag-aaral tungkol sa bertud ng manok. Isya, ako'y uuwi na. Uuwi na ako sa aming mundo upang maumpisan ko na ang misyon na inaatas sa akin ng iyong inang si Reyna Silva. Sambit ni Badong sa dalaga. Nasa loob-loob ni Badong ay kanyang lihim na iniibig. Mag-ingat ka dun, Badong. At kapag kinailangan mo ang aking tulong, tawagin mo lamang ang aking pangalan at daglian akong darating. At agad ngang nilapat ni Isya ang kanyang labi sa labi ni Badong at mabilis itong hinalikan. Kaya naman halos manlaki ang mga mata ni Badong dahil sa gulat. Dahil ang babaeng lihim niyang iniibig ay hinalikan siya sa kanyang mismong labi. Agad na ngang umalis si Badong. Baon-baon ang alaala ng halik ni Isya. At habang binabaybay niya ang daan, ay sumagi sa kanyang isipan ang lahat ng bagay. Kaya naman nabuhayan siya ng dugo at mas ganadong maglakad patungo roon. Pagkadating ni Badong sa portal, ay binanggit niya ang mga katagang
Aliberita, Portal de Mortal. At dahan-dahan siyang hinigop. At pagmulat ng kanyang mga mata, ay naroroon ulit siya. Doon sa daan kung saan nakasalubong niya ang Reyna Silva. Mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglakad dahil may mga bagay pa siyang dapat simulan at gawin pagdating niya sa kanyang tahanan. Maya-maya lamang ay agad niya nang narating ang kanyang tahanan at mabilis itong pumasok sa loob. Agad inihanda ang mga gamit at mga gagamitin sa kanyang gagawin. Hanggang sa mayroong kumatok sa kanyang pintuan at nang buksan niya ito, nakita niya si Daniel na humahangos at nagmamadaling kumatok sa kanyang pintuan. Agad niya naman itong pinagbuksan at tinanong, pare, anong sadya mo? Anong atin? Tanong niya. Pare, may sabong ngayon. Sa batong pula. At ang lalaki ng mga premyo. Saad naman ni Daniel. Ngunit madami ng sabongero. Madami sa mga kaibigan natin ang nagtungo na ron. Ngunit, matapos yun ay wala na kaming narinig pang balita mula sa kanila. Sasama ka ba sa akin? Tanong ni Badong. Siyempre naman, ikaw kaya ang kaibigan ko, kaya sasama ako sa'yo pare. Tugon naman ni Daniel. Sige, mamayang madaling araw, magtungo tayo ron upang maaga tayong makarating sa batong pula. Agad nang umuwi si Daniel upang makapag-impake ng kanyang mga dadalhin. Samantalang si Badong ay dinasalan ang kanyang mga balisong at mga gagamitin sa sabong, pati na ang tahid ng manok, dahil alam niyang mapapalaban sila dun. Maya-maya lamang ay dumating na nga si Daniel, dala-dala ang kanyang bag at kasama na rin ang panabong na gagamitin para bukas. Doon na rin sila nagpalipas ng gabi at nang madaling araw na, ay agad na silang nagtungo sa daungan upang sumakay sa bangka na maghahatid naman sa kanila sa batong pula. Pagkatapos ay agad silang nagtanong-tanong kung saan nakapwesto ang sabungan. Mabuti na lamang at lahat ng mga tao dito ay mga mababait talaga at kaagad na itinuro ang lugar na kanilang pakay. Pagdating nila dun, punong-puno ang sabungan at maraming mga tao dun ang nanunood. At ang iba naman ay kanya-kanyang himas ng kanilang mga manok na ipanlalaban sa sabong. Agad na lumapit si Badong at si Daniel sa tagapangasiwa ng sabong at sinabi ang kanilang pakay. Maya-maya lamang ay pumayag na ito at sinabi sa amin na pumesto na ron. Dahil sila na ang kasunod sa sabong. Kaya naman sumunod agad sila upang makapag-umpisa na ang laban. Agad niyang ikinabit sa kanyang panabong ang dinasalan na tahid at ipinuwesto ito sa kanyang lalagyan. Maging ang kalaban niya ay tapos na din sa paglalagay. Ngunit nang titigan niya ito sa mata, ay bigla na lamang itong bumaliktad. Nang mapansin nito na kanina pa ito nakikipagtitigan sa kanya, ay ngumisi ito ng nakakakilabot. Ilang segundo lamang ay nag-umpisa na ang labanan ng kanilang mga manok. At wala pang 3 minuto, ay nanalo na ang panabong ni Badong. Habang ang manok sa kabila naman ay nagkaloray-loray na ang katawan nito sa tindi ng tinamong pinsala rito. Pagkatapos nun, ay may lumapit kay Badong na isang ginang. Inalok sila nito na manuluyan sa kanilang lugar sa kadahilan ng
Nais nilang makilala si Badong ng husto. At pagdating nga nila dun, ay bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tumba-tumba at ang talim ng titig nito. Day, narito na po ang ating panauhin sa gabing ito. Sambit ng isang binata na halos kasing idaran ng inaanak ni Badong kay Daniel. Pataluin mo sila, Angelo. Huwag niyong pinaghihintay ang ating mga bisita at baka mapagod yan sa kakatayo. Sambit naman nun. Na agad naman sinunod ng kanyang anak at mabilis na pinaupo si Badong sa kanilang bahay. Maya-maya lamang ay lumabas ulit ito. Ngunit pagbalik nito ay may bit-bit na itong mga pagkain. Mabilisang inilapag iyon sa kanilang harapan at walang ano-ano ay bigla na lamang nilantakan ni Daniel ang pagkain nakahain sa kanilang harapan. Samantalang si Badong ay halos mandiri dahil ngayon lamang siya nakakita na ganung katindi kumain si Daniel ng mga pagkain na bigay sa kanila. Pagkatapos nun, ay agad na pinagdidilaan ni Daniel ang kanyang mga kamay na animo ay hindi nakakain sa tanang buhay niya. Akala ni Badong ay magtatapos na doon lahat. Ngunit umpisa pa lamang yun. Dahil maya-maya ay nanlilisik na ang mga mata ni Daniel habang nakatitig kay Badong na kung ibang makakakita ay aakalain mong nauulol na ang kumpara nila. At baka bukas makahanap na ng kasagutan patungkol sa mga sabongerong naglaho na parang bula sa batong pula. Hanggang sa bumalik na nga ang binata, ay nagkunwari si Badong na kinakain ang mga pagkaing inihatag sa kanilang harapan. Ngunit maya-maya pa, ay nawalan ng mali si Badong. Ngunit bago niya maipikit ang kanyang mga mata, kitang-kita niya ang kakaibang ngiti ng binatang iyon. Pati na ang lalaking nasa tumba-tumba na kaupo. At maya-maya lamang ay pumasok na silang lahat, kasama si Daniel. Makikitaan mo sila ng sobrang galak at hindi aakalain ni Badong na magagawa ito sa kanya. Pinakinggan lamang ni Badong ang mga pinag-uusapan dahil alam niyang may makukuha siyang ebidensya upang ipagtagpi-tagpi ang kanyang kinuha. Mabuti na lamang at sumama sa akin ng kumpare kong hilaw na si Badong. Ha! Sambit pa ni Daniel sa matandang kaharap nito. Oo nga, pinuno. Mabuti na lamang nang sa ganun ay makukumpleto na natin ang ating alay na siyang bubuhay sa ating Panginoon. Ang 12 sabongero na si Badong na napadpad dito sa batong pula. Pag magawa natin ang bagay niyon, ay paghaharian na natin ang buong mundong ibabaw. At gagawin nating alipin ang mga mahihinang nilalang at pagpupulaan ang sinapupunan ng mga babaeng berhin. Nang sa ganun ay mas lalo pang dadami ang ating lahi. Malakas na sigaw nito. Mabuhay si Haring Daniel. Mabuhay! At napuno ng sigawan ng kinatatayuan nila. Samantalang si Badong naman ay naghahanda na dahil magtutuos na sila ng kumpare niyang si Daniel. Hindi niya lubos akalain na kasakasama na pala niya ang pinuno ng mga aswang
na siyang kanyang tatapusin upang mailigtas ang sangkatauhan. Agad niyang pinakalma ni Badong ang kanyang sarili at nag-umpisang magdasal ito at saka inihanda ang sarili sa posibleng kahahantungan ng lahat. Maya-maya lamang, nagtungo na si Daniel dun sa kulungan na pinagpitan kay Badong at nakangisi itong nakatingin sa kanya. Ngunit gumanti din ng pagngisi si Badong at nainsulto si Daniel sa paraan ng pagngisi na ito. Kaya naman agad niyang pinatawag ang kanyang dalawang tauhan at mabilis na pinakuha si Badong sa kanya. Ngunit nagulantang si Daniel nang marinig niya ang sigawan ng mga ito. Naanimoy pinugutan na ng mga ulo. At nang kanyang silipin, ay halos hindi matanggal ang kanyang espiritu dahil nakatitig sa kanya ng matalim si Badong at agad na nagbanggit ng mga salitang hindi pangkaraniwan. Agad ngang nasaktan si Daniel dahil iyon ang sagradong Latin na tanging si Silva lamang ang nakakalam. At bago pa man sumuka ng dugo si Daniel, ay nagbago siya ng anyo at naging isang dambuhalang aswang na nagtataglay ng 4 na kamay at 4 na paa. Agad itong naglikha ng ingay na parang umaalulong at agad na natinig ang mga ito. Kaya naman mabilisan silang lahat na nagpalit ng anyo at sinakluluhan ito. Ngunit bago pa sila makalapit, ay kitang-kita nila ang mga engkantong puti na nagsulputan sa kanilang harapan. At pinagtatagpa sila ng mga ito ng kanilang mga espada. Samantalang si Daniel naman, saan mo natutunan ng mga salitang yan? Hindi na mahalaga, Daniel, o maging ano pa ang pangalan mo. Perwisyo kayo sa lipunan. Salot kayo! Dahil nakakain yung pumatay ng tao upang mabuhay ang inyong Panginoon. Hindi ko akalain ng taong kaibigan ko pa ang magiging kaaway ko. Sagot naman ni Badong. Ang dami mong satsat, Badong. Lumaban ka na lang! At agad na binigyan si Badong ng kalmot sa bandang dibdib nito. Ngunit hindi lamang yun. Mabilis na sinugod si Badong at pabulusok na inararo sa lupa. Habang si Badong ay papabangon pa lamang, agad na siyang nilapitan ni Daniel. At mabilis na hinugot ang puso nitong tumitibok-tibok pa. At pagkatapos ay iniwan siya ni Daniel na wala ng buhay. Nakangisi namang umalis si Daniel dahil alam niyang muli nang mabubuhay ang kanilang Panginoon dahil nagtagumpay siyang patayin ang 12 sabungero. Hoy Daniel, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos. Sambit ng isang boses sa kanyang likuran. At nang lingunin ito ni Daniel, nagulantang siya dahil mas lalong lumakas ang aura ni Badong at mas lalong lumakas pa ito. Nang tingnan ni Daniel ang leeg ni Badong, ay mas lalo siyang nagimbal dahil nakasuot dito ang bertud ng manok na panabong ni Silva, ang antingyerong tumalo sa kanya noon. O Daniel, parang gulat na gulat ka. Pang-asar na tanong ni Badong. Wala ka pa rin binatbat sa akin, Badong. Mahina ka nila lang. Nakaya nga kitang tanggalan ng puso. Kaya naman, kaya kitang gapiin ngayon. Sambit pa ni Daniel. Umpisa na natin ang tunay na laban.
At agad ng sumugod si Daniel kay Badong na di man lamang nag-isip. At sa isang kisap mata ay napugot ang ulo ni Daniel nang tamaan ito ng bertod ni Badong. Pagkatapos ay kinuha niya ang bertod at inilagay sa kanyang garapon. Alam niya kasing balang araw ay magagamit niya ito laban sa mga kampo ng kadiliman na gustong sakupin ang sanlibutan. Maya-maya lamang ay dumating na si Isya. Sa harapan niya ay punong-puno ng dugo ng katawan galing sa mga aswang. Matapos ang ilang araw ay bigla na lamang nabura ang batong pula sa mapa. At alam kong kagagawan iyon ni Isya dahil batid niyang ligtas na ng pananamantala ang mundo ng mga engkanto mula sa kamay ng mga gustong sumakop dito. Hindi rin nagtagal ay naging mag-asawa sina Badong at Isya at doon na nanirahan sa mundo ng mga tao